Sige na nga, alamin natin ang latest sa Palasyo, Malacanang. Naniniwalang hindi daw magpapaapekto ang mga kongresista sa deklarasyon ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio na tatakbong presidente sa 2028. Alamin natin report mula kay RS14. Tuloy ba ang biyahe ng Pangulong Bonget sa Naga bukas? Pero sabi na ating bubit, pati mga anak ni VP Leni Sara, ha? Ay, Sara tuloy. VP Leni, ha? Ayun ang tumakbong presidente ang kanilang nanay. Sino kaya ang mas matimbang, mga anak o yung mga Marisol? Arrest number 14. Ano ang latest sa Malacanang? Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, hindi nga daw dapat matakot ang mga kongresista sa naging deklarasyon ni Vice President Sara Duterte na tatakbo itong Pangulo sa 2028. Sinabi ito ng Palasyo kasunod ng pahayag ng Makabayan Black na maaaring ginagamit ng Vice Presidente ang kanyang maagang anunsyo bilang panakot sa mga mambabatas kaugnay ng impeachment complaints laban sa kanya. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bagamat ito'y opinion lamang, maaari din namang may pinanggagalingan. Pero naniniwala ang Malacanang na hindi basta-bastang magpapaapekto ang mga mambabatas dahil lamang sa maagang deklarasyon ng isang opisyal. Giit ni Castro, tungkulin ng mga kongresista na gawin ang kanilang trabaho ng naayon sa batas, anuman ang nangyayari sa politika. Nabatid na mayroon ng 4 na impeachment complaints laban kay VP Sara ang naihain sa Kamara. Lakay? Ayan, tuloy ba? Ayan, haharapin kaya siya ng VP Sara sa pagpupulong nila sa sa bukas sa Bicol. Mayor Leni Lakay. Mayor Leni. Nandito ka na. Oo nga, ano ba? Naalala ko ni Kuya Man Scarpio. Ayan. Anyway, so anong oras yung meeting nila bukas ni VP Leni? Wala pang oras. Teka ha, wala pang oras dito Lakay na nakalagay, pero umaga. Pero pag-usapan na flood control. Oo, Lakay, merong offline kontrabaha. Ito, ginawa na ito Lakay dati sa iba pa mga lugar. Sa Iloilo, dito sa Metro Manila. Ayan, at nagkataon na yung pagkikita nila Lakay ay pagkatapos na naging anunsyo ni VP Sara, kaya napukulayan ngayon. Pero yung aktibidad doon ay offline kontrabaha. So, ngayon, kung may pag-uusapan pa sila, bukod doon, ang sabi ng Palasyo, abangan na lang. Depende kung sinong kasama ni Presidente Marcos bukas sa Bicol. Baka kasama sina Congresswoman Laila de Lima. Ayan. Yung mga pinklawan. Kasama nila kay si DPWH Secretary Vince Vince Dizon. Kasi yung programa offline kontrabaha, DPWH. Ayan. Sige, abangan natin. Pero sino na? Ayan. Sino daw ang ilalaban kay VP Sara sa 2028? Wala pa Lakay. Sabi ng Malacanang, hindi pa yan napag-uusapan. Masyado pang maaga daw para sa pamumuli. Naghanap pa kung sino malakas na iharap kay VP Inday. Basta ang sabi ay busy ang presidente Lakay sa pagtatrabaho. Ayan. Bakit naman pinalitan pa ng Presidente Marcos si NBI Director Lito Magno? Ang ayos-ayos na nga ng NBI. Insider, sila ang nakaalam ng tunay na trabaho dyan, palakad dyan. Ayan, may mga sinisimulan ng reform. Pinalitan na naman. Lakay, ang sabi ni Jose Castro kahapon, wala namang nabanggit na rason. Pero ang sabi niya, prerogative ng presidente na pumili ng mga opisyal. So kung itinalaga daw yun, ay ibig sabihin, pinagkakatiwalaan ng presidente. Galing sa kabila? Anyway, yung sino nagrekomenda? Ayan ang tanong dyan. Ba't din na pa hindian ni Pangulong Marcos at First Lady? Nakalakay, mukhang
walang mga ganyang detalye na ibibigay ang palasyo. Sa bagay, secret na yan. Kaya lang nakalungkot, nalulungkot ang mga taga-NBI at marami, kung kulan na ine-expect na magkaroon ng maayos na independent body, agency tulad ng NBI, makukulayan pa. Ayan, ano kayang agenda, Hindi ba madiktahan yung kasalukuyang NBI director kaya pinalitan? Ayaw yata nila matino. Ayan. Bakit ganun? Kakalungkot naman. Oh, natahimik ka na. Hindi matiga kasi si Yusek kahapon ganun ba? Bakit kukuha ng kilalang kaalyado ng dating administrasyong Duterte pero ayan, hindi niya masabi lakay ang dahilan. Okay lang sana kung talagang magaling at saka kakampi. Yan ang tampo nila sa administrasyon Kung sino yung mga tumulong sa administrasyon, yun ang ine-etsipera. Ayan, manong Jonathan de la Cruz. Pagkatapos yung mga nandun sa kabila, ayan, yung mga kalaban noon yan ang inilalagay. Bakit ganun? Kaya ang daming dismayado dito kay Presidente. Abangan natin lakay kung sige na may ibibigay na paliwanag dyan ng Pangulo. Ayan, at saka si Senator Claire, ayan. Yusek lakay, Yusek pa lang. Nananaginip pa lang, ayan, na maging senador, ayan. Okay nga Rod, maraming salamat. Teka muna, Biyernes ngayon, ano schedule ng Presidente? Mayroong mga private meeting si Presidente sa Malacanang ngayon lakay. Wala siyang aktibidad sa labas ng palasyo. Kailangan medyo, di po ba nag-gym ang Presidente? Medyo pumapayat. Parang medyo naman. Tumaba na ng konti. Ayan. Makakasuot niya lang kahapon kasi parang hindi na obvious na pumayat. Ayan, sabi, pumapayat ang presidente ninyo. Sabi sa akin, bakit presidente ninyo? Ilocano ka. Sabi ko, kumakantya, baka ang presidente nyo kulang sa compound train. Hindi naman. Kulang lang sa kain, walang solid food pa. Ayan. Okay nga Rod, maraming salamat Miss Lat. Good morning, balik sa Ilakay. Daming bayan. Maraming salamat Lat Narciso.